Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukareta si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin pag-uusapan ay ilang mga bagay-bagay at mga kiligs dito sa media coin kanina. Grabe, nagpasabog po talaga ng kilig sila Kim and Paolo. Pero wag kayo, talagang sobrang ikakikilig ninyo itong ating update kay Paolo Avellino. Talagang ibang-iba ang papi na yan kanina. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And eto na nga, eto na po ang ating chika ngayong gabi. Hoy, talaga namang nakikita ko pa lang itong picture na yan sa inyong mga screen. Kinikilig na ako. Hindi ko na alam kung paano ko po sisimulan. Kinikilig nga ako. Tingnan nyo na lang kasi yung larawan ni Pao. Tingnan nyo na lang kasi si Pao kung gaano kadikit kay Kimi. Aba, Pao, may sarili kang upuan ha. May sarili kang bangko. Baka naman masingitan pa kayo dyan. Tig-isa kayo ng bangko ha. Hindi yan good for 3. Good for 2 lang yan. Bakit naman super dikit yan? May espasyo patuloy para sa isang sa pantao. Kasi naman si Pao talagang OA sa dikit. Talagang dapat balat to balat, skin to skin, ganoon kadikit, ganon ka-close. Kaya naman, grabe. Ibang Paolo Avellino ata ito nakikita ko. Charot lang. Kaya doon sa mga nagsasabi dyan na si Kimi ang habol ng habol kay Pao na parang aso. Si Kim lang yung kitang-kita na kinikilig at si Paolo wala lang. Eto yung patunay, na si Paolo talaga yung naghahabol sa isang Chinita princess at in love sa isang Chinita princess. Yung tipong dapat magkadikit talaga silang dalawa. Uy, hindi naman ganyan si Paolo Avellino before. Hindi naman siya touchy, hindi naman siya super clingy. Lalo na dyan sa, interview pa mismo, di ba? Pero, Paolo, paki-explain. Charot. Tapos yung face pa, tingnan niyo yung face pa niya. Ang cute. Nakapout pa po ng kanyang lips. Tapos si Kimi, tingnan niyo naman yan ba yung mukhang habol ng habol? Si Kim nga po yung, parang never mind, ganyan. Si Pao, grabe makasandal ha. Hindi sandalan si Kimi, charot. Anyway, tumako naman tayo dito sa real score ng dalawa, nila Kim and Paolo. So, meron pong nagpupumilit na malaman ang score sa kanilang dalawa na para bang hindi pa nasiyahan sa sagot ni Paolo Avellino. Pero ganun pa man, ang score ng Kim Pao po is 100. Grabe naman nga sa 100 si Paolo Avellino. 100% na niya. So, ibig sabihin na kung ano yung naiisip natin, yun na yun. Paka-OA, pero 100 talaga ibinigay ni Pao. Kasi alam niyo naman, common sense. Anong ibig sabihin sa real score sa kanilang dalawa? Ibig sabihin lang nun, relationship yung tinatanong. Kung sila na ba? Tapos ang sagot ni Pao 100, yung totoo. O, diba? Kaya, sobrang kilig talaga na umami na. Ito na yung takdang pag-amin ng Kim Pao. Hoy, talaga kay Paolo Avellino ng galing. Kaya sa mga hindi pa dyan nasisiyahan, makontento na po kayo. And sa lahat pa ng may katanungan sa kanila, mga naguguluhan pa, may mga tanong pa sa kanila pong isip, ayan na po ang kasagutan. 100. Basta 100, yun na yun. Diba? Ano ba ang ibig sabihin ng 100? Kailangan pa ba natin ispilingin? Yung iba kasi kaya hindi po contented is because pa rin daw ang sagutan ni Paolo Avellino.
ma-showbiz pa rin, showbiz sagutan pa rin si Paolo. Ayaw pa daw mag-direct to the point. Yung gigil talaga nandun eh. Tandaan niyo yung sinabi ni MJ Felipe. Sa tagal na po niya, sa industriya, sa tagal na po niya nag-i-interview. Alam na niya yung mga ganyan na kapag lalo nyo daw silang pinipilit, sinasakal, mas lalong hindi umaamin. 'Di ba? Kaya kapag inaano nyo, kinukulong, kino-corner nyo na ang Kim Pao, nasa hot seat talaga, or kahit sinong loud team, talagang mas lalo pong hindi magsasalita at aamin. Kaya, guys, tuwing ipipilit nyo, hayaan nyo po na sa kanila mismo manggaling. 'Di ba? Kaya naman, ako contented na ako dito. Kaya ba guys, ano inyo masisay tungkol dito? Basta sobrang daming mga pasabog ng Kim Pao ngayon sa kanilang media coins. Sino ba dito ang mga nanood? Taas po ang paa. Ako, busog na po. Yes, busog sa kanilang mga tinginan, sa mga ngiti ni Paolo, sa kilig ni Chinita Princess, sa mga bookingan, sa mga pag-amin. Talaga pasabog. Ito yung inaantay nating lahat talaga eh. Talagang ibig, grabe ang Kim Pao. Sinimulan po ng February 1 up to now, talagang pasabog po sa kilig sina Kim and Paolo. Ramdam mo yung month of love di ba? Feb-ibig ang Kim Pao. Diyos ko, sana carry po ninyo. I hope na mapanaginipan pa po ninyo ang Kim Pao ngayong gabi. Sa sobrang daming ayuda. Anyway, dumako naman tayo sa ilang mga komento natin mga ka-Kim Pao hinggil sa mga previous nating balita. And sabi nga dito ni Ma'am Helen Santos, first commenter natin for tonight, alam ko na. Kaya lang pinalabas na hindi binesyo ni Jericho si Kimi kasi may pelikula sila ni Ann Curtis at Jericho. Gusto lang nila lumakas ang pelikula ng dalawa para paingayin nila ang pelikula nila. So sinasabi niyo po ba na scripted iyon? From the start, yun na yung plano na wag pansinin si Kim, i-snub si Kim para pag-usapan. Ito ba yung sinasabi ninyo, kasabihan po sa showbiz industry, na good publicity or bad publicity, ang importante, it's still publicity. Ang importante ay pinag-uusapan. 'Di ba? Ganun naman sa, sa mundo talaga ng industriya. Pero, ang sama naman, nila kay Kim kung sakali. Wag naman po sana nasadya. Mas makatanggap-tanggap pa na pag-vow lang yung pinili niyang pagbate or greet kay Chinita Princess kaysa sa totally i-snub siya para lang po paingayin na mayroon po silang movie ni Ann Curtis. Saklap naman kasi gagamit ka ng iba para pag-usapan. Huwag naman sana. Mas okay na sa akin yung paliwanag ni Eko na si Kim ang kauna-unahan pa niyang binate sa pamamagitan ng pag-vow. Kasi yung beso or handshake, maybe respect niya kay Janine na kanya pong partner. 'Di ba? Pwede na natin isipin yan. Pero nakakaloka naman kung sasadyain. Meaning panggagamit na rin yan kay Chinita Princess kapag ganoon yung nangyari. Pero supla naman sana. 'Di ba? Wag naman po silang ganyan kay Chinita Princess. Samantala, ayon naman sa komento ni Ma'am Susan Tenko, pang damage control lang ang ginawa ni MJ. Alam na nila na apektado ang kita ng ABS-CBN na employer ni MJ. So, hindi na tayo magalit kay MJ. So, malamang yun na nga, ginamit po si MJ para pang damage control. And since nakafocus nga po si MJ sa Kim Pao. Basta pagdating sa Kim Pao, si MJ po talaga lagi. Kaya ayun, nilinaw niya yung mga bagay-bagay na yan. Kasi pinag-usapan naman talaga. 'Di ba? Ang pinakang root pa rin is pinag-usapan ng mga fans hanggang sa nakarating, hanggang sa dumating na po sa puntong na ibalita na. Meaning, talagang pinag-usapan siya ng husto. Hindi naman yan news, 'di ba? Kung hindi na pag-usapan ng husto.
Sabi naman dito ni Ma'am Lisel, o yan, maganda rin gabi. Ayaw ni Kimi yung ganyan, ayaw niya yung nega. Nag-usap na rin sila Eko at Kim, hayaan na natin sila, basta suportahan na lang natin ang mga Kim Pao. So basta Kim Pao na lang, doon na lang po mag-focus, wag na sa projects ng iba. Baka makasarili, pero Kim Pao fans tayo matik naman na yun. So, doon na lang tayo mag-focus nga. Kung ganun sila, wala na tayong magagawa doon. Sila na may problema, hindi po tayo. So, yun lang po muna yung ating update ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming po salamat.